Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. And pag-uusapan po natin ngayon about TNT. Tago ng tago. So yun po yung mga overseas workers na walang legal na dokumento or yung mga undocumented overseas worker. For example, nasa ibang bansa tayo kahit na expired na yung visa natin. Expired na yung visa natin pero nasa ibang bansa pa rin tayo. Hindi pa tayo umuwi sa Pilipinas. And also, yung mga, for example, tourist visa yung hawak and then nagtatrabaho doon. And also, yung mga domestic helper na tumatakas sa employer nila and then nagtatrabaho sila sa labas. So, yun po yung mga TNT, tago ng tago kasi nagtatago sila sa mga authority kasi nga illegal po yun. Hindi po yun siya legal na for example, mag-i-stay tayo doon kahit na expired yung visa natin, mga ganong case. So, meron pong nagtanong nito, may nag-comment doon sa video ko about sa yung 5 red flag sa Philippine immigration. So, hindi ko kasi na-mention doon yung about naman sa TNT. Which is red flag din po talaga yun kapag, for example, meron tayong record sa ibang bansa na nag-overstay tayo or nagtrabaho tayo doon kahit na expired yung visa, mga ganun, nag-TNT tayo. So, isa din po pala yun sa red flag na hindi ko na-mention doon sa video ko. So, ito po yung comment niya. Sabi niya, "Hi po, first time in your channel. Pansin ko kasi sa comments walang nabanggit about dating TNT. And sa content parang mabibigat talaga yung reason. Ask ko lang naman kung paano naman mga dating TNT na babalik sa bansa kung saan sila nagpunta pagkatapos ma-lift ang penalty. Kung okay pa ba?" Na-mention po to ng spokesperson ng immigration na yung mga, for example, nag-TNT na nakauwi na sa Pilipinas, and then ngayon gustong mag-travel ulit, meron pa rin pong karapatan na mag-travel. As long as legitimate yung purpose ng travel nila. Legal yung mga dokumento din. So meaning okay pa rin po talaga yun. Makakaalis pa rin. Pero ayun nga, ang problema, parang wala ng trust yung immigration sa atin. So kailangan natin kailangan natin ibalik yung trust nila sa atin. So, ano yung dapat natin gawin? Dapat mag-provide po tayo ng mga supporting documents. Mag-provide or dapat, alam niyo yun, for example, sasabihin natin na magtutour tayo doon. So, dapat yung mga dokumento natin ay tugma doon sa sinasabi nating magtutour. Mag-provide tayo ng return ticket, hotel booking, detailed travel itinerary, to prove kung ano ba talaga yung mga gagawin mo doon, kung magtutourist ka lang ba talaga, and yung mga documents na na-mention ko sa other video ko. As long as complete documents po tayo. And syempre, kailangan for example, mag-tourist tayo, make sure na babalik po talaga kayo sa dineclare nyo sa Philippine Immigration. Para sa future na mag-travel ulit tayo, hindi na tayo parang parang meron na silang trust sa atin kasi nga bumalik tayo sa dineclare natin sa kanila. Kasi kapag for example, nag-TNT tayo dati and then gusto natin mag-travel and then nakapag-travel tayo and then nag-overstay ulit tayo, so 2 times na tayo nag-overstay and then gusto naman natin na umalis ulit, so medyo mahirap na yon. Kasi 2 beses ka nang parang nagsinungaling sa Philippine Immigration. So kung mabigyan po tayo ng chance na makaalis ulit kapag nag-TNT tayo before, and then mabigyan tayo ng chance na makaalis, make sure po na babalik po talaga tayo. Actually, merong nag-comment din na siguro na-offload siya dahil dun siya nag-comment sa video ko about kapag may offload record, kung paano siya i-delete. Doon siya nag-comment and sabi niya, nakita daw ng immigration yung overstay niya sa China.
And ayun nga, yung mga overstay natin, makikita po talaga yun sa system ng immigration. Kasi makikita nila kung kailan tayo nag-travel and then kailan tayo bumalik sa Pilipinas. Makikita nila yung mga information ng travel history natin. So kapag meron tayong overstay sa ibang bansa or kapag nag-TNT tayo sa ibang bansa, makikita po talaga nila yun sa system nila. So maka-question po talaga yun. So again, meron pa rin pong chance na makaalis kapag for example, TNT tayo before and na-lift na yung penalty natin, nakauwi na tayo sa Pilipinas, posible pa rin po na makaalis as long as, ayun nga, ma-prove natin sa immigration na talagang babalik pa tayo sa Pilipinas na hindi na tayo mag-overstay. Ako nga nung, alam niyo, na-remember ko talaga nung visit visa yung hawak ko to Germany. First time ko kasi nandito sa Germany. And kahit wala naman akong record ng overstay, wala akong record na nag-TNT, pero sinabi ng immigration officer na, sabi niya, umuwi ka talaga ha? Sinabihan niya ako nun. So, kahit nga wala akong record about overstay, pero parang walang tiwala talaga sila sa mga Filipino na nagta-travel. Kaya naman ang kailangan natin, para magkaroon sila ng trust sa atin. Sa mga travel natin, kailangan hindi po tayo mag-overstay sa ibang bansa. Or for example, sasabihin natin mag-tourist and then magtatrabaho tayo sa ibang bansa. Ganon, yung mga ganong record, makikita kasi talaga nila yun. So mahihirapan tayong umalis ulit. Meron po akong video about sa mga travel requirements na posibleng hahanapin sa Philippine Immigration kapag magta-travel po tayo. So, panoorin niyo po yun para meron po kayong idea kung ano ba yung mga dapat i-prepare and kung ano-ano ba yung mga supporting documents na makakatulong talaga para sa pag-travel natin. Sa mga first time din pong mag-travel abroad or sa mga first time na nagpaplanong mag-travel, nag-o-offer po kami ng flight assistance. Kung gusto nyo pong mag-guide ko kayo sa travel nyo, sa flight nyo, kung wala kayong idea kung ano-ano ba talaga yung mga dapat nyong ihanda ng mga documents based sa purpose ng travel nyo, nag-o-offer po kami ng flight assistance. And kung gusto nyo pong mag-avail ng services namin like visa assistance, flight assistance, and letter services like invitation letter, cover letter, and sponsorship letter, and also yung detailed itinerary, gumagawa din po kami nun. I-visit nyo lang po yung website namin, rootstravel.com. Ilalagay ko po sa description yung link. Makikita nyo po lahat doon, yung information, yung inclusion ng assistance namin, and also yung price. So kung meron pa po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang po. And ilalagay ko din po sa description ng video yung mga social media accounts ko po kung saan pwede nyo po akong i-contact or i-message. Thank you po for watching. Bye-bye!